Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kamusta po? Magandang buhay muli. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bago ang lahat, maraming salamat sa patuloy na suporta niyo sa akin. To my new subscribers, you're welcome always. Thank you sa inyong suporta. At sa mga nariyan palagi, dahil na sinasabi ko na nagla-like, nagbibigay ng kanilang komento, sariling opinion sa aking mga ginagawang reaction, viewers and silent viewers, maraming salamat po sa inyo. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, kasi meron po mga nag-view sa aking mga ginagawang reaction, please mag-subscribe na po kayo. Support lang po. Maraming salamat. At ito na nga, ang bibigyan ko ng reaction ngayon, ito yung magandang dilag na namataan nila ka-business, official, nila Pinuno, doon sa gitna ng taniman ng mga pechay. So, halos ano na yun kumbaga, dapit hapon na, maghahapon at padilim na. So, sino nga ba yung magandang dilag na yun na nandoon sa gitna ng taniman na nakita nila Pinuno? So, siya po si Helen, 20 years old, base sa pagtatanong nila Pinuno. So, anak siya ng magsasaka na si Tatay Henry, yung father niya. Then, si Nanay Jocelyn naman yung mama niya. So, ito si Kabayan Helen. So, base sa pag-interview pagtatanong ni Pinuno, sa edad niyang 20 years old, nag-ALS daw siya, considered as high school graduate lang. So, ibig sabihin, kailangan pa niyang senior high bago siya mag-proceed sa college. So, hindi na siya nakapag-aral mga kababayan dahil nga nakita natin yung source of income ng kanyang family ay yung pagtatanim ng mga gulay. Marami silang magkakapatid May ate siya, may asawa na daw. Kumbaga siya yung pangalawa, dalaga. So, meron pa siyang mas mga nakababatang mga kapatid. So, sa tingin yung mga kabayan, kasi tingnan nyo yung picture niya, yung itsura niya, yayamanin Parang hindi bagay na nandoon siya sa gitna ng bukid. Sa farm ba, yung nagtatanim, nangunguha ng mga punla ng mga pechay na itatanim nilang mag-anak. So, para sa akin kasi, bata pa siya malawak o mahaba pa yung panahon niya, yung future niya. May paraan talaga. Ay, sabi nga niya, nagpa-part-time job siya. Yung taga-dikit ng mga label doon sa Shopee. Mga delivery sa Shopee. Taga-dikit daw siya, pero hindi siya permanent work. Seasonal lang, kung kailangan lang siya tatawagin, kung siguro kung maraming parcel, doon lang siya. Pero hindi siya stable dyan. Sa edad niya 20 years old. Para sa akin kung mangangarap ka lang talaga, ito na naman tayo, may paraan. May paraan. Pwede siyang pwede siyang mag-working student. Maganda siya Pwede siyang pumasok sa mga fast food, tapos mag-aaral siya. Or hanap siya ng, basta yung mga ganun, basta makakapasok siya ng pag-aaral niya matatapos. Pero, sa tingin ko naman, dahil na-scout na sila ni Pinuno, malay natin kung matulungan din siya sa pag-aaral niya. Kasi sayang yung bata ang ganda niya malayo ang mararating niya kung talagang may magsusuporta lang. Kasi syempre, yung pamilya niya, yun lang naman ang kaya. Ipinakita nga yung bahay nila. Talaga, as in, makikita mong hirap talaga sa buhay. Pero, in anytime, makakalipat naman sila daw sa pabahay ng gobyerno. Pero hindi yung libre, mga kababayan, yung pabahay ng gobyerno. Kasi, magbabayad sila ng monthly. Pero ang sabi doon na isang 1 year yata na libre sila, hindi mo na magbabayad. Then, saka sila magbabayad. Ang sabi, narinig ko doon sa tinanong sila Ate Bibi, baka 500 yung monthly. Pero syempre may bayad pa rin, hindi siya bigay ng gobyerno na libre. Babayaran pa rin nila. So ito si Kabayan Helen, na napakagandang dilag. Ang kinis niya sana all, di ba? Yayamanin yung itsura niya. Hindi siya akala mo hindi doon nakatira, ang kinis na kanyang balat. Kasi pagka ganun talaga, halimbawa, kahit ako mangingitim na ako doon nasa gitna ka ng ganun na walang mga puno, napakainit. Mangingitim talaga, pero siya hindi, iba yung balat niya grabe. Kaya ikaw Kabayan Helen, mangarap ka, sana mag-aral ka para
mas maganda pa yung magiging kinabukasan mo. Sayang sayang yung itsura mo. Tapos, diyan ka lang buburuhin mo lang dyan sa pagtatanim. Hindi ko naman dinadaw yung ganyang trabaho. Pero sa, dyan sa itsura mo, iba maganda ka Tapos hindi, kumbaga, sabihin natin, hindi ka nababagay dyan. May lugar na mas mababagay ka magtrabaho ka, mag-aral ka lang para makapagtrabaho ka, makahanap ka ng mas magandang pagkakakitaan. Ganun lang yun, kabayan, Helen, mangarap ka. Maraming paraan. Mag-take ka ng mga scholarship sa gobyerno. Kasi pagka ganyan ang kalagayan ninyo is, member kayo, pasok din kayo sa indigency. So, pwede yan, scholarship. May mga DOST scholarship para sa, dyan sa junior high, senior high, hanggang sa college. Sana, mag-search ka lang kabayan, try mo DOST scholarship, sa CHED scholarship, marami. Check mo sa online, din mag-apply ka. Pasok ka kasi, yan, kita naman yung pinagkakakitaan ng mga magulang mo. So, mapakapasok ka talaga, magpatulong ka, kahit sa, sa munisipyo ninyo, magpag-guide ka sa DSWD. Ganun, marami May mga programa ang gobyerno natin para sa mga katulad mo na alam ko naman may pangarap ka. Yun nga lang sa hirap ng buhay, mas ganyan, nagtrabaho ka na lang, hindi naman permanente. So, iba pa rin talaga yung meron kang titulo na pinanghahawakan. Nakatapos ka, lalo na sa tsura mo ganyan, kailangan mo talagang makatapos. Sana matulungan ka nila pinuno na makapag-aral. Sakripisyo lang. Sana hindi ka magbago sa mga magulang mo. Diba? Yun lang. Kasi nakakapanghinayang yung yung itsura mo, pang beauty queen nga Pwede kang pang model. May nabasa ako, sabi, maganda kang nga raw na gawing model doon sa mga produkto na ni-endorse ng nila ka-business sa website. So, mali natin, maging model ka nila, yung sa sabon, tapos yung sexy ka pa, tapos yung bagay ka talaga mag-model doon. Sana nga mangyari yun, na i-shoot ka nila, kunin kanilang modelo. Mali natin, pag-bring natin yun. Salamat doon sa nag-comment na pwede siyang gawing endorser sa mga produkto nila pinuno. Mali natin, mangyari ngayong ganun. Bilang angel sana tayo, So, yun. Mga kamabayan, ka-business, ka-papi, kalingap. So, ayun lang ang aking reaction ngayon patungkol lang doon sa ating kababayang bata pa na maladyosa, maladiwata ang itsura niya, yung ganda niya, yung kinis ng balat. Na hindi siya nababagay talaga doon sa tawag dyan namin sa umahan. Hindi siya bagay na sa farm doon na magtanim. Hindi siya bagay. Pero, sa kinis ng balat niya, hindi naman niya siguro sumasabak ng sobrang init. Sabi nga ng nanay niya, nagja-jacket naman. At saka hindi naman yung permanente doon hindi naman siguro permanente nagbibilad sa araw. Kasi kung laging bilad yun, di parehas na kay Kayla. Yung itsura niya na nangitim na. Pero siya hindi. Alaga yung katawan niya, alaga yung niya, balat niya. Yun lang, kasi nakakapanghinayang talaga siya kung hindi siya makakapagtapos sa pag-aaral. At hindi muna mag-asawa kasi bata pa siya, 20 years old. Malayo ang mararating niya basta makapag-aaral siya. Ang bilis lang ng taon, grabe. So, kung kukuha siya ng 4 years, then may 2 years to 6 years, so after 10 years, titulada na siya. Bagay sa kanya mag-nursing. Bagay siya mag-nursing, lalo't magkakaroon sila pinuno ng yung foundation, rehabilitation center doon sa maganda yung mag-nursing siya. Diba? Sana matulungan ni Pinuno. Pagparin natin si kabayan Helen, yung batang yun, na may guide siya, na may tao talagang makatulong sa kanya para makapag-aral at hindi muna siya papasok sa pag-aasawa kasi mabuburo yung ganda niya. Sayang siya. Kung mag-aasawa, ay sayang talaga. Malalaspag yung tsura niya. Tapos wala. Pag nag-asawa na kasi, wala, hanggang bahay na lang. Wala nang mahirapan ng kumilos. Maganda pa rin yung single ka. Then, achieve muna yung mga goal. Ipon-ipon hanggang sa mga pagpundar. Din pwede na right time. Diba? 6 years, 10 years, successful na yan pag siya makakapag-aral ngayon. Sana sa pasukan, makapasok siya. Matulungan. So, yun lang. Positive thinking lang tayo mga kabayan, ka-business, ka-papi at kalingap. At, ayun, wag natin kalilimutan. Tuloy lang ang buhay. Anong buwan na ngayon? February, March, malapit na naman. So, hindi natin alam
wala sa school, yung mga kabataan, dahil baka magbago yung schedule, baka mag-June na, hindi pa sure. Baka mag-start ng June ang pasok o July, hindi na October or August. So, tingnan po natin sa elementary. So, hanggang dito na muna mga kabayan ang aking mga gagawing reaction video. Maraming salamat. Ate Marilyn, mag-iingat ka. Shout out sa'yo. Alam ko may pinagdadaanan ka rin ngayon. Sana masolve yung problema mo na yung kinakaharap sa ngayon. Sana may makatulong din sa'yo. So, hanggang dito na muna, no? Shout out sa ating mga kagwang. Si Kagwang Hintoy, Kagwang Buknoy Official, at saka si Kagwang Bay Papaya. Shoutout sa inyo, sa inyong YouTube channel. Tuloy lang. Lagi kong pinanonood ang inyong mga upload na video. Good luck sa inyo. Ganon din sila, The M, si Nika, si Junjun, at saka si Ate Mengay. Shoutout sa inyo at inyong mga Junakis. Ingat po kayong lahat. Lagi lang ako mag-pray. So, hanggang dito na muna. Hanggang sa muli ng aking mga gagawing reaction video. Mag-iingat po tayong lahat. Ang guidance ng Panginoon ay ibang bibigay niya sa atin. Basta lapit lang ho tayo sa Kanya para kaya nating lagpasan ang anumang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. So hanggang dito na muna. Shoutout po sa aking mga Junakis din. Ingat kayo mga anak. To God be the glory. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Almenda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Bira!